Kamusta? Welcome to the Open Book Podcast. We're going to talk about life experiences and make it the motivation to do better every day. I am your host. My name is Jal. We all have our own differences. Differences that make you special. Minsan lang talaga we can see the beauty within us because of some traumas that we experience in our past. Trauma na gustuhin or hindi man natin gustuhin ay nakakaapekto ng malaki at or sobrang laki sa buhay natin. And one of those things was body shaming. Ito siguro yung sa tingin ko, nakaka-relate ako because a lot of people do body shaming sa akin before. I experienced a lot of that. Hindi lang body shaming but sa lahat ng aspeto ng panlabas na kaanyuhan like face, body, or kahit na anumang part ng body, lahat yan na-experience ko. At I know na malaki talaga yung naging epekto nun sa buhay ko and how I look and how I love myself back then. At kung paano ko pinapahalagahan yung sarili ko ngayon. Yun, ikukwento ko yun sa inyo in this podcast kung paano kahirap yung process to really accept who I am and how am I able to finally accept and love the real Jelly na kilala nyo. Ako from elementary to high school to college to working life to here in Canada, parang hindi ko masabi kung am I being too sensitive of the words na sinasabi sa akin ng mga tao or talagang magaling lang talaga ako sa pagtingin kung yun ba talaga yung ewan ko. But for me kasi sobrang insensitive when people around you saying na, ay, ang laki mo na, ganyan. Pero alam ko naman na hindi lang ako yung nakaka-experience nun. A lot of people experience that na, uy, kamusta ka na? Ang dami mong tigyawat ngayon. Uy, kamusta ka na? Ang taba mo ngayon. Or ang payat mo ngayon. Para kang buo ngayon, ganon. Hindi lang sa akin. And I know na marami pa sa mga ibang mga petit na mga babae, meron silang mga experience na nababody shame sila. Though ako as someone na malusog, ganyan, ako naiinggit ako sa mga babae na payat. Pero sila, alam ko at may mga nababasa ako, may mga napapanood ako na ganun din. Meron din silang deep inside nasasaktan sila whenever people telling them na ang payat na nila, na parang silang bungo, na kumain naman sila, ganyan. And yun yung gusto kong ikwento sa inyo since itong podcast ko is about talking about your experiences at kung ano yung pwede mong matutunan sa experiences na yun. And since ako yung nagpo-podcast, ako yung kumakausap sa inyo, ako yung nasa harapan nyo. So, I think yung story ko talaga yung maikukwento ko sa karamihan na magiging podcast ko dito. So, ayun nga, parang before pa, since elementary, parang doon na ako nag-start na nagkaka-crush-crush, ganyan. Normal naman siya, diba? Na, dati na pag may itsura, yan, crush mo yan, ganyan. Tapos, nakikita ko na yung mga tao na yon yung crush ko, may crush na iba, tapos makikita mo yung crush niya, ang ganda, ang puti, ang payat, tapos pagtingin ko sa salamin ko, ang taba ko, yung buhok ko kasi nung grade 6 ako as in, gantong kaikse, tapos buhaghag, so parang ewan, tapos namumutok talaga yung pisngi ko, ayokong ipakita sa podcast. Papakita ko ba? Ayoko. Hindi ko alam.
pag-iisipan ko ilalagay ko siya dito. But sobrang putok nung mukha ko. So, doon nag-start yung, feeling ko, doon nag-start yung pagiging insecure ko about sa itsura ko at sa kung ano yung mga words na sinasabi ng mga tao sa akin. Na though, sila siguro, tinatry nila to be sound na mabait, pero ako deep inside alam ko na yun yung pinupunto nila kaya medyo parang, nada-down ako, ganyan. Tapos, I remember high school, ayan, nakwento ko yun sa isa kong friend na parang natatawa siya kasi every year, meron akong mga crushes. So, hindi naman nagtatagal yung mga crush ko. Siyempre, kapag first year ka, may kaklase kang pogi, yun yung crush mo. Second year, may nakita kang pogi, ganyan. Kasi iba-iba yung mga nagiging classmate mo, diba, nung high school. So, yun yung nangyari sa akin. May mga naging crush ako, pogi, tapos hindi naman ikaw bet, makikita mo yung mga bet nila. Tapos nung high school kasi ako sa Imus Institute, marami talagang magaganda, maraming richy doon. Kasi kaya ako nag-aral doon sa private school kasi doon din nakapagtapos yung papa ko, tapos yung mga tita ko. So, generation, doon talaga nag-start, doon talaga nag-high school. So, may mga reunions, ganyan. Kaya gusto ng mga tito namin, ng mga tita namin na doon kami graduate para pare-pareho kami ng mga high school. Siguro yun. Ewan ko. Basta, lahat kaming magpipinsan, halos doon kami graduate nung high school. So, yun. Anyways, medyo richy sila. Ganon, makikita mo nung first year ka, second year ka, may mga surprises kapag may Valentine's Day, ganyan. Tapos, usually kasi sa monthly, merong mga activities. Parang never nawawalan ng activity. Buwan-buwan talaga meron. Parang meron kaming isang week sa buwan na yon na 1 week kaming may activity. So, walang klase, ganyan, activities lang. Makikita mo, magkakasama yung mga jowa, ganyan, cute, ganyan. Tapos, parang may time na meron akong crush ng second year high school. Mahilig ako sa pagsulse. Yung ganon. Mahilig ako sa cross-stitch that time. Tapos, nag-cross-stitch ako nung name nung crush ko that time. Tapos, kaklase yun ng pinsan ko. So, binigay ko sa kanya yung cross-stitch na yun na, di ba pag nag-cross-stitch ka, parang sobrang sakit niya sa kamay. Talagang grabe yung sakit ng kamay. So, effort siya for me. So, nung binigay ko yun sa crush ko, tinanggap naman niya. Pero, ayun, may mga kakilala kasi ako nung first year high school na naging kaklase niya. So, nalaman ko na yung binigay ko before na cross stitch, tinapon niya sa basurahan like, broken hearted ako that time. Meron pa akong naging isang crush na wala naman akong balak na umamin. Kasi, it's not me. Duh. Hindi ako ganon. Hindi ako para umamin sa lalaki. Kasi crush lang naman. Parang paghanga, o yung cute niya, tapos or ang bait niya, ganyan. So, yon. Tapos, hindi ko alam kung friends ba, friends, or friends dahil kaklase lang, ganon. Pero, meron akong kaklase na nagpanggap siya na ako doon sa sulatan na yon. So, parang mahilig kasi ako mag-drawing or parang quotes. Basta mahilig ako mag-drawing before. So, sa one whole sheet of paper, meron akong drawing, ganyan. Tapos, kinuha nung kaklase ko. So, akala ko, tinitingnan lang niya. Tapos, nung nagsusulat na pala sa nung crush ko na siya mismo yung umamin para sa akin. Which is, hindi ko gustong umamin ako, okay? Hindi ko gustong umamin ako. So, yung kaklase ko yung umamin, nalaman ng crush ko. Good thing, yung kaklase ko na yon, mabait naman siya. Hindi siya rude tulad ng mga naging ibang crush ko na grabe kala mo ang popogi. Pero siya, nag-usap kami. Nag-usap kami after class, tapos nandun lang kami sa isang side doon sa corridor. Tapos sinabi niya na, may girlfriend ako. Sabi ko, okay, bye. Ganon. So, hindi ako ganong nasaktan sa kanya kasi he's a gentleman. Kahit second year high school, saludo ako sa'yo. Alam niya. Tapos, nung nag-work na ako sa Jollibee, na-meet ko na ulit siya. Tapos, yun, may family na siya. So, I'm happy for him, though. Yun. Pero siya yung hindi ko makakalimutang crush ko before kasi sobrang, yung rejection, hindi siya rejection yung naramdaman ko eh.
doon ako na bad trip doon sa kaklase ko na umamin na hindi ko naman gustong umamin kasi alam ko namang hindi ako magugustuhan ng tao. So, bakit sino ka? Who are you para ikaw yung umamin for me? Na ako mismo to, hindi ko gustong umamin doon sa crush ko, 'di ba? So, na-reject pa ako. Alam ko na ma-reject ako. Anyways, yun, marami akong kwento about parang gano'n, yung parang pinagtitripan ka. Though hindi naman katulad nung ibang mga bullying na naranasan sa mga napapanood sa TV, sa mga kwento, ganyan, na experience ng iba. But ako kasi may pagka-introvert ako or introvert talaga ako before and siguro maramdamin kasi ako, ganon, and anything na sabihin mo sa akin, kahit na hindi mo intensyon na masaktan ako, talagang iisipin ko siya, sobra akong nag-overthink, ganyan. So, sa ginawa niya yun, parang naisip ko na, bakit nila ako pinagkitripa? Wala naman akong ginagawang kasalanan, ganyan, ganyan. Tapos, parang meron pa, marami ako high school. So, parang, meron pa ako, third year high school, nandun na kami sa kabilang building kasi meron kaming annex dito. Tapos meron pang magta-tricycle ka ba dun sa susunod na building para yan sa mga third year, fourth year high schools and sa mga science high school before. So, ayun, meron akong, hindi ko naman siya crush hindi ko siya crush pero may tsura naman yung lalaki. Pero, ayun, grabe yung pang-aasal sa akin nun, parang sisig ko siya, jelly baboy, ganyan. Naalala ko pa nung elementary pala. Meron sa akin sumigaw. Sabi niya, baboy, baboy, baboy. Tapos ako, nagalit ako. Mahilig ako sa ball pens. Alam ng mga friends ko yun na kahit hanggang ngayon, ang dami ko talagang yung mga ball pen na may kulay, ganyan. Basta meron ako isang pencil case before, tapos punong-puno siya ng ball pen, lapis, ganyan-ganyan. So ako, sa sobrang inis ko sa kanya, kinuha ko lahat, tapos kagaya gawin ako sa kanya. Tapos, minura ako nung advisor ko. Kasi, o ka ba? Ganyan. Bakit ka naghahabol ng may dala kang mananaksak ka ba? Ganyan. Kasi nga inaasar ako. Yun yung sa tingin ko medyo okay sa akin na, though, inaasar ako, nabubuli ako, pero umiiyak ako, yes, pero siguro lumalaban kasi ako, parang di ikaw, ganyan, pangit ka din, ganyan. Pero, ayun, paano ba? Hindi ko kasi masabi na I am too sensitive, pero siguro kasi, ewan ko, I let my feelings siguro na maramdaman yung mga bagay na dapat niyang maramdaman. So, every time someone is bullying me, ganyan, I tried my best na sabihin sa'yo na hindi tama yon, na okay, ganyan, tatawa ako na parang I'm not affected, hindi ako na-apektuhan sa sinasabi mo, but deep inside in my heart na nasasaktan ako, na iisipin ko siya ng buong gabi as in, tapos iiyak ko siya, ganyan. So, hindi nalalaman ng mga tao na nasasaktan ako before. Maraming ganon nangyari sa akin nung nag-aaral pa ako. And nung nag-work na ako sa Jollibee, ewan ko kung nasabi ko na yun dito or parang na-type ko pa lang siya doon sa iba kong mga coming podcast. Pero, ayun, parang meron nung high school na sinasabi, uy, ano ba yan, ma'am? Yung wala ka ng puwet. Gumaganon sila. So, tapos sabihin nila, ano ba na yung jelly? Ang daming tigawat, ang pangit mo na. Gumaganon sila. Tapos, ano ba yung mag-diet ka? Ang taba-taba mo na, ang pangit tingnan. Gumaganon sila. So, parang ako, okay. Sabi ko, naiyak ako. Sabi ko, I tried my best na maging okay, na maging look good. I put makeup on for myself para makita ko na, uy, ang ganda ko, ganyan. So, ayun. Naiyak naman ako. Tuwing podcast, naiyak ako So, ayun, parang deep inside, sinasabi ko na, wala ganyan. Pero, tas ayun nga, parang nalaman ko nga na may PCOS pala ako, kaya, ganun pala, grabe yung pagtitigyawat, tapos yung pagtaba, ganyan. So, ayun yung nangyari sa akin. Meron pala akong PCOS before. So,
nagpunta ako sa doctor, ganyan. Nagkaroon ako ng parang 2 ovaries ko is polycystic. So, may mga times na hindi talaga ako nagkakaroon ng menstruation. Tapos, pag nagkaroon naman ako ng menstruation, grabe naman yung sakit. Ganun. So, yun, nakita ko na yun pala yung reason kung bakit mataba ako, kung bakit marami akong tigyawat. Though, ayun, parang going back doon sa mga sinasabi nila before na katulad nga sinasabi ko, 'di ba, na gano'n na hindi ko sa kanila pinapakita na nasasaktan ako sa sinasabi nila, pero mararamdaman ng mga tao na hindi ako okay doon sa sinabi nila sa akin kasi I'm a jolly person sa Jollibee, especially doon ako nagbago na from being introvert, naging sobrang extrovert naman ako sa Jollibee kasi sobrang jolly, ganyan. So, when I feel bad, sobrang tahimik ako, nasa gilid lang ako, nakatulala lang ako, ganyan-ganyan. Doon ko naiisip yung mga, bakit parang sobrang laki namang issue kapag marami kang tigyawat? Sobrang laki bang issue kapag may bilbil ako? Sobrang laki bang issue kapag mataba ako? Ganyan. When in fact, hindi naman talaga dapat siya issue, 'di ba? And ayun, parang dumating ako sa point na nung nagagamot ako, mas lalong lumala yung overthinking, yung mga thoughts ko about myself being hindi nagugustuhan ng mga tao. I'm the least favorite always, ganyan na parang laging papansinin ako kapag may mali ako, papansinin ako kapag may pangit sa akin, pero hindi mapapansin kung anong maganda sa akin, ganyan. Yun yung mga tumatak sa isip ko, sa puso ko, ganyan. So, I feel so down every time. Lagi akong umiiyak. Tapos, hanggang sa dumating sa point na, alam mo yun, parang, sobrang, hindi ko talaga alam kung mahal ko ba yung self ko or whatsoever. But, alam ko sa sarili ko na, na hindi ko rin gusto yung sarili ko kasi siguro sa dami ng mga sinasabi nila behind my back and in front of me na about sa appearance ko, siguro dumating sa point na ako mismo nakita ko na, baka totoo yung sinasabi nila. Oo, baka talagang pangit nga ako. Minsan nga, nasa salamin ako, tapos pag dumarating yung time of the month or yung time of the year na sobrang dami kong tigyawat, titingin ako sa salamin, iiyak ako, o kaya sa katawan ko, titingin ako, madadown ako, ganyan. So, I really don't love myself back then. Naniniwala ako and totoo siya na hindi ko talaga minahal yung sarili ko. And yun nga, tulad nga ng sabi nila, lahat ng nararamdaman mo or yung nasa isip mo, magre-reflect yun sa buhay mo. So, yung mga time na yon dahil sa mga sinasabi nila, ganyan-ganyan. So, nag-reflect siya sa akin. So, mas lalong dumadaming tigyawat ko, mataba ako, tapos parang I feel so down, wala akong confidence, ganito, ganyan. So, ayun, di ba nga, sabi nila, lahat, everything na nasa isip mo or yung pinapaniwalaan mo is magre-reflect sa pagkatao mo, sa sarili mo. So, that time when parang dumating sa point na naniwala na ako sa mga sinasabi nila about me being ugly, being so fat, ganyan na parang meron pala nung second year high school ako. Basta Chinese yung niya, yung pilido niya. Third year high school, nalaman niya rin na crush ko siya. Tapos, nung nalaman niya, sinabi niya sa buong klase, binasa niya basta unahan siya ng buong klase, tapos sinabi niya, crush mo ako hindi kita magugustuhan, ang pangit-pangit mo kaya, tsaka ang taba-taba mo. Gumanon siya sa akin, and me as sensitive na palabang babae, sabi ko sa kanya, talaga, hindi rin kita magugustuhan, ang pangit-pangit mo, sama-sama na ugali mo. Yun yung sinabi ko sa kanya. So, hindi kami okay na nung lalaki na yon, pero bad trip talaga yun.
Pag naaalala ko yun, grabe talaga. Pero grabe yung iyak ko noon sa CR. Grabe din yung iyak ko noon nung gabi. Grabe kasi papahiya mo pa ako, hindi mo ako gusto. Okay, eh crush lang naman. Hindi ko naman sineseryoso yung ganong bagay. Bakit kailangan mong sabihin sa akin na ganon? So, ayun, alam ng mga kaibigan ko yon ngayon and before pa nung nasa Philippines ako, yung mga best friend ko, alam nila na I'm so sensitive kapag pinag-uusapan yung physical appearance kasi parang ay mabilis akong ma-down. Nangangalay ako, matanda na ako, sorry. So yan, mabilis akong ma-down, ganyan. Mabilis akong masaktan kapag um parang pinapansin kung ano yung itsura mo, kung ano yung katawan mo, mataba ka na, ganyan. Kasi hindi ko naman ginusto. Wala namang may gusto na maging mataba, wala namang may gusto na maging sobrang payat, na parang bungo, ganyan. Wala namang may gusto nun. Gusto naman din namin maging fit, na maging maganda yung katawan, maging maganda. Wala namang taong ayaw, 'di ba? Pero ayun, ganun kami eh. And why can't you just be kind, na maging ma-motivate yung mga tao sa paligid nyo? Bakit kailangang pansinin nyo yung mga bagay na hindi okay sa kanila? Instead of doing that, bakit hindi natin gawin na maging maganda yung lahat ng nilalabas sa bibig natin, so that yung mga tao sa paligid natin, without knowing na yung mga tao pala na yun, yung simpleng word of wisdom. Parang yung simpleng word na ma-appreciate mo yung simplicity niya, ma-appreciate mo yung magandang buhok niya. Yung mga ganun, yung mga simple, kahit hindi siya ganun kagandahan, sabi mo, uy, parang ang fresh mo ngayon. Uy, parang ang ganda ng gising mo ngayon. You look so happy. Ganun, bakit hindi na lang natin gawin na mas maging positive tayo sa lahat ng sinasabi natin sa mga tao, instead of pansinin yung mga bagay na, uy, nagbago ka, ang pangit mo. Uy, nagbago ka, ang taba mo. 'Di ba? 'Di ba? Bakit hindi na lang natin, sabi nga ni Pablo ng SB19, 'di ba? Ano ba yun? Sabi ni Pablo sa SB19 na always choose to be kind, 'di ba? Why can't we choose to be kind? Wala naman kasi sa edad yung maturity. A lot of people na matanda na, may mga anak na, mga tita, mga lola, minsan, ganyan, sila pa yung parang sobrang ang insensitive na mga lumalabas sa bibig. So, in this generation, sana tayo maging open tayo, since open na tayo sa mental health, ganyan, mas open na tayo, hindi na tayo ganun ka-sensitive, ka-insensitive sa bagay na yon. Bakit hindi natin itry na ipakita sa mga tao at sa mga susunod generation na being kind, being sensitive sa mga pwede nating sabihin sa mga tao sa paligid natin, kilala man natin o hindi, bakit hindi natin ituro sa kanila na mas maging maganda yung lumalabas sa bibig? Kasi, alam mo yon, yung simpleng ganong words, hindi nyo alam kung ano yung mga pwedeng maramdaman at kung ano yung impact nun sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo alam na yung tao sinabihan mo ng maganda or parang fresh, na you look so happy, you look so good today, ganyan. Sobra palang she feels so insecure about herself all her life, at dahil sinabi mong maganda na yon, naging, oh, okay, at least there's someone na nakaka-appreciate sa kung sino ako. Ganon. When tayong mga nasa generation na to, tayong mga tita, ganyan, kapag ganun yung pinaaral natin sa mga kabataan, sa mga susunod na generation, they will not experience the same experience na naranasan ko, naranasan mo, naranasan ng iba, na they feel so unloved, they feel so unworthy. Yung ganun, kasi before, parang nung nasa Pinas pa ako parang siguro until hanggang sa first months ng pagdating ko dito, alam ng best friend ko yon, yung isa kong best friend, si Lara. Alam niya yon na
tumawag ako sa kanya na grabe yung hagulgul ko na sabi ko, parang, huh, sabi ko, wala nagmamahal sa akin kasi ang pangit-pangit ko, ganyan-ganyan. Tapos, parang feeling ko no one wants to be my friend kasi may pagka-weird ako, ganyan. And I'm so thankful sa kanya, sa kanila ng best friend ko, si Ellen din, ganyan. Kasi hindi ko siya masyadong iniistorbo kasi wala siya iniisip, may baby na siya eh. So, may mga stress na siya sa life, ganyan. And, ayun, parang alam nila na ganun yung tingin ko sa sarili ko. And I'm so thankful and I'm so blessed na though hindi ako lucky to have a lot of friends. Hindi ako lucky to have, alam mo yon, yung maraming taong nagkakagusto sa'yo kasi maganda ka, masaya kang kasama, ganyan. Kasi ako, pag nakilala mo ako, tahimik ako and I can be jolly and I can make you laugh or happy kapag sobrang close na talaga tayo. Pero kapag bagong kilala, sobrang mahiyain ako, hindi ako masyadong nakikijoin, ganyan. So, tatawa ako, ganyan. Pero, hindi ako yung 100% na kapag close kita, all out talaga yung ano ko. Hindi ganun. So, I have a really few friends na totoo talaga for me, ganyan. And, I'm so thankful, I'm so blessed na I found my sisters, ganyan, na whenever I feel so down about my appearance, ganyan. O kaya may mga nagsasabi sa akin dito na, ay ano, sikat ka dito, mabenta ka dito sa Canada kasi pangit ka sa Pilipinas eh, gumaganon. So, ako, kinatawanan ko yon, hindi ko ipinapakita sa kanila na affect ako doon, na nasaktan ako doon kasi sabihin nila sensitive ka, you're so sensitive, ganyan. So, iiyak ko na lang yun dito sa bahay. Though, alam ko naman sa sarili ko na hindi nila sinasadya yun. Pero, hello, hindi ko na mapipigilan yung nararamdaman ko kapag may past experiences ka na trauma about sa appearance mo, ganyan. Hindi mo siya mapipigilan na hindi maramdaman yung insecurities, yung thoughts sa gabi. Hindi mo siya may iwasan. Talagang masasaktan ako. Minsan nga, masasaktan ako, iiyak ako, tumatawa ako, ganon. Ganon ako. Ewan ko, may pagka-weird talaga ako. Kaya konti lang din yung friends ko. Sorry. So, ayun. Kaya nga, parang, after nun, nung umiyak ako sa kanya, tapos, lagi naman ako umiiyak sa kanya. Lagi niyang sinasabi na, uy, Bex, ano ba? Maganda ka kaya? Ganda-ganda mo eh. Ganon-ganon. So ako, parang dumating ako sa point na, okay, hindi tama to. Parang, ginawa ko ni Lord. Nakawangis niya. Ginawa ko ni Lord, nakawangis niya. So, if you're beautiful, ako din. Maganda ka, maganda din ako. Ganon. Wait lang. Kaya, I'm so grateful to have my friends. Kasi, whenever na iniisip ko yan sa sarili ko, nandyan sila para sabihin na, hindi kaya, ang ganda-ganda mo, bes, ganyan. Tapos, sasabihin nila, sino ba nagsasabi sa'yo niyan? Puntahan ko, usapin ko, ganyan. Ganon sila. So, we've been friends for like, magte 10 years na kami this, next year. January, February, March, mga ganon. Magte 10 years na kami magkakaibigan. Though, kami yung isa sa mga klase ng friends, best friends na hindi laging magkakasama. Kami yung klase ng friends na naka-schedule ang pagkikita. Ganon. So, lalo na ngayon, nasa Canada ako, tapos nandun sila sa Philippines. Though minsan, silang dalawa na nga lang, naka-schedule din yung pagkikita nila. Ganun kami. Kasi nagkakalala kami before sa first job ko sa McDonald's. Doon kami nakita, tapos hindi naman ganong sabay din yung mga schedules, ganyan. Dati 4 kami, 3 na lang kami kasi yung isa, ayoko na ikwento ko nangyari sa isa. Pero, ayun. So, parang dumating ako sa
point in my life dito, na tulad nga ng sabi ko, ang dami-dami ko talagang natutunan dito sa Canada. Though wala pa akong 1 taon, mag-1 year pa lang ako this November. October 20, ganyan. Mag-1 year pa lang ako. But, marami akong nakita sa sarili ko na mga nabago, ganyan. So, parang, marami akong realizations in life, and I think, me as someone na sobrang dependent sa Philippines, na dito na I'm forced to be independent. Marami akong natutunan in life, and I believe na mas nag-matured ako dito sa Canada, and dito ko natutunan na talagang to pagkatiwalaan yung sarili ko, kasi wala akong kasama dito. Wala dito yung mga best friends ko, wala dito yung parents ko, ganyan, wala dito yung kapatid ko, wala. Sobrang mag-isa ka dito. Though may mga naging friends ako dito, may mga friends naman ako dito, hindi ko naman iaano yun, pero alam mo yun, syempre bagong environment, bagong bansa, so parang ikaw as someone na ikaw, hindi ka pa nila kilala kasi wala pang 1 taon. Marami kang hidden thoughts, hidden feelings na hindi mo masabi sa kanila, at yung mga tao sa Pilipinas lang yung nakakakilala sa'yo. Ganyan. So ako, natutunan ko na pahalagahan yung sarili ko. Natutunan ko na pagkatiwalaan yung sarili ko, na okay, nandito na ako sa bansa na to, kailangan ko pagkatiwalaan sarili ko. Kailangan ko mahalin yung sarili ko, kasi walang iba magtitiwala sa akin kundi ako lang. So, thankful din siguro ako sa nangyari na yon, kasi marami akong realization dito na yung mga sinasabi nila, yung trauma na naranasan ko, hindi dapat siya dapat hindi ko siya naranasan. And until now, kita nyo naman sa video, umiiyak ako. Di ko alam na umiiyak pala ako pag kinukwento ko siya. Kasi parang pag nakikipag-usap ako sa mga tropa ko dito, mag-uusap kami about insecurities, about sa mga traumas, ganyan. Joker kasi ako So, natatawa ako. Pero ewan ko, every time na nagpo-podcast ako at kausap ko yung sarili ko sa harap ng camera, naiiyak ako. Pero siguro, kung bakit? Kasi siguro feel ko yung pag-alaala sa mga bagay na nangyari sa akin in the past. So, makikita nyo naman din na pure, na totoo tong mga kinukwento ko. And, ayun, lagi ko nga sinasabi, simula na dito, parang, di ba nga sabi ko, marami akong realizations, ganyan. So, I always say na one of the key para maging masaya yung buhay mo is to really love yourself. At totoo yun. Parang, before kasi, alam ko na dapat mahalin mo yung sarili mo. Oo, alam ko na dapat piliin mo yung sarili mo all the time. Mahalin mo yung sarili mo kasi ikaw at ikaw lang yan. Ikaw lang ang mag-aano. Pero, hindi ako makipagplastikan para hindi aminin na I still struggle on loving myself. Alam ko na, nandun pa ako sa verge ba tawag doon, of loving myself at hindi pinagkakatiwalaan yung sarili, ganyan. Pero, I'm in the process and I'm going there. Konti na lang, ganyan. Nandun na ako sa part na I feel good about myself. Whenever I see myself in the mirror, parang sabi ko, ang sexy ko na. Ang ganda ng puwet ko, ganyan. Tapos, ang ganda ng makeup ko ngayon, ganyan. I'm happy. I'm happy na maganda rin yung nakikita ko sa sarili ko, na ako mismo sa sarili ko, nakikita ko na, maganda ka. Ang sexy mo na kasi nag-hike ako, diba? So, good thing din siya, ganyan. And, I'm so happy para sa sarili ko na parang gusto kong sabihin na, I'm so proud of you, self. I'm so proud of you. You're improving, you know. Yan, nag-i-improve na ako doon sa process ko of really, really, really loving myself, na talagang hindi ka na maaapektuhan sa mga sinasabi. Pero siguro hindi mawawala yun never mawawala yung parang darating ka sa point ng minsan ng buwan mo, ganyan, na parang you feel bad about yourself, o kaya may mga sinabi yung mga tao sa paligid mo, hindi mo rin kasi may iiwasan Ewan ko,
hindi ko maiiwasan yung mga pwedeng isipin at pwedeng sabihin ng mga tao sa paligid ko. Pero ako sa sarili ko, kaya kong pigilan na magsalita ng masama sa mga tao sa paligid ko. I can choose to be kind. I can choose what words I will say sa mga tao sa paligid ko. And sa mga viewers ko, sa inyo na, yun yung advice ko to, alam mo yun, start ka sa sarili mo. Kasi kapag ginawa mo yung sarili mo and people will see na ganun ka, maybe dun sila may inspire na maging ganun din sila, na piliin nilang mas mabuting tao na mas Pablo, to be kind, di ba? And I still have those moments when I feel sobrang pangit ko at nagkakaroon ako ng conversation sa sarili ko. May pagkabaliw kasi ako talaga. Kinakausap ko yung sarili ko. Sabi nga nung roommate ko, one time daw, narinig niya ako nagsasalitang mag-isa habang tulog. So, and before ako matulog, may mga scenarios talaga ako sa isip ko. So, may crazy. So, ayun lang. Yun lang yung gusto ko ring sabihin na let's choose to be kind sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. And sabi ko nga, I'm really inspired sa SB19 kasi hindi lang sila basta idols na kinakabaliwan mo dahil magaling sumayaw, magaling kumanta, ganyan-ganyan. But no, kapag nakilala mo sila, parang marami kang matututunan sa kanila in terms of self-love and being alam mo yun, yung pagpili to be kind instead of level sa sama ng ugali ng mga tao sa paligid nila na nambabasya kanila, ganyan. Kasi dumating sa point yung SB19, they have like bullying sa itsura nila, like that, and alam ng mga tao yon na ganoon din, and doon ako nakarelate sa kanila. Siguro kaya naging sobrang fan din nila ako and sobrang na-appreciate ko at I feel so happy whenever they have, alam mo yon, yung mga achievements nila. Natutuwa ako kasi sa dami ng mga tao na nanalait sa kanila, sa dami ng mga Filipinos na kalahin natin na nilo-look down sila kahit na marami silang achievements, pinipili pa rin nilang maging mabuting tao na yung lahat ng hirap na pinagdaanan nila, lahat yon dinededicate nila sa Lord, dinededicate nila yon para sa bansa na mga nalait sa kanila. Like, yun yung naging mindset ko ngayon dahil sa kanila, na maging mas mabuting tao, to always choose to be kind. And alam mo yon, na kung binato ka ng bato, batuhin mo sila ng tinapay, na kung sisiraan ka nila, sasaktan ka nila, ipakita mo sa kanila na hindi kita sasaktan kasi hindi kita ka-level. Ganito akong tao at ganito ako. Hindi ako bababa sa level mo para saktan ka kasi hindi ako ganong klaseng tao. Ganon, di ba? Sobrang inspiring no SB19 eh. Siguro, next time, magkukwento ko kung paano ba ako naging fan, ganyan. Nasabi ko na to before. Ewan ko kung na-post ko na. Pero, ayun, sobrang inspired ako sa kanila and sobrang love ko sila. So, ayun lang for this vlog. Thank you so much for watching my podcast. Sobra akong natutuwa ngayon. Kaya ako nag-podcast din ngayon at tinuloy ko to kahit hindi pa tapos yung script ko. Kasi may pagkaano ako parang makakalimutin ako. So, whenever na meron akong topic, ganyan, makakalimutan ko kung nasaan na ba ako, ganyan, parang nasabi ko na ulit to. So, minsan makikita nyo, marinig nyo na parang minsan redundant ako, ganyan. It's because may ganun akong ewan ko sa katawan ko na ganun. So, kailangan ko ng script para straight to the point and talagang sunod-sunod yung mga masasabi ko. So, ako naman nag-isip ng script, so okay lang yun kasi effort ko pa rin yun, diba? Anyways, ayun, kaya ako nag-podcast ngayon. Sobra akong natutuwa, sobra akong
happy na a lot of people um appreciates my appreciates my voice, ganun. Kasi dati parang sobrang, ang pangit ng boses ko. Ganun. Parang, nag-record kasi ako, nasa Pinas pa ako, kasi gustong-gusto ko talagang mag-podcast. Tapos, pag narinig ko yung boses ko, parang di naman katulad ng mga ibang nagpo-podcast. Parang ang pangit naman ng boses ko, parang arte-arte. Hindi naman ako ganun magsalita in person, ba't ganun? Pero, alam mo yun, maraming tao na nakaka-appreciate ng voice ko na maganda daw na pang podcast nga daw, ganyan. So, thank you so much and maganda daw yung message nung ano ko. Ewan ko, wag kayong mag-expect. Pero, ano man, I'm just trying my best na makapagbigay ng, alam mo yun, gusto ko lang din kasi i-share yung experiences ko in life. Gusto kong i-share kung ano yung mga traumas, yung mga napagdaanan ko, at yung mga bagay na natutunan ko sa buhay ko. Kasi naniniwala nga ako na lahat ng tao, pwedeng marami tayong mga pagkakaparehas sa mga napagdaanan natin. Pero one thing for sure, iba-iba tayo ng way kung paano natin i-handle yung pain, kung paano natin maramdaman yung mga sakit or happiness na nararanasan natin, yung mga achievements, ganyan. Iba-iba tayo ng way kung paano natin sila madama. So, I really want to share yung mga experiences ko at kung gaano ko na-appreciate yung buhay ko, yung story ng buhay ko, and hoping na one day there's someone na makapag-share ng story dito sa podcast ko kasi sobrang gusto kong marinig kung paano sila na-inspire sa napagdaanan nila, yung hindi nila tinake yung experiences na yon as grabe na parang lugmok or ganyan whatsoever, but nakita nila yung story nila as something na makakapag-inspire at makakatulong sa ibang tao na somehow nakaka-experience ng experience na yon at matutulungan sila na, alam mo yun, natanggapin or parang harapin yung pagsubok. Kasi at the end of the day, kahit na anong pagsubok yan, malalagpasan mo rin yan eh. Kasi wala namang binigay si Lord na hindi natin kaya. Binigay sa atin yon kasi kakayanan natin. Binigay sa atin yon kasi may aral yon, and malalaman mo yung lesson na yon at the end of every trial. So, ayun lang. Just always remember, mahalaga ka, respect and love yourself. At kung ikaw meron kang kwento, just share your story with me. I would love to learn from your story. Just message me on my Facebook page or sa aking Facebook lang mismo dito. Mag-message ka lang, mapupunta yan, or call me if you're my friend. Call me, ganun. So, ayun lang. Maraming salamat. Hanggang sa huli.